Assembling and disassembling a system unit. Remove the case cover. Disconnect all the power connector from the motherboard and other components. Check for any attached cable and wires. So, tinatanggal ko yung wires sa PSU. Yan. Then, yung ATA na nakakonect sa hard drive. PSU. Natatanggalin ko muna yung hard drive para matanggal yung ibang wires. Yan, yung SSD. Tsaka hard disk drive. Yun. Hard disk drive. Tatanggalin natin tong optical drive para madali natin matanggal yung motherboard mamaya. Yan, optical drive. Moving on. Para ma-unlock yung RAM, hold down lang yung lock sa gilid para matanggal, madaling matanggal. Ayan, push down on tabs holding RAM in place and remove the RAM chips. Remove other wires and screw, which is yung sa USB ports, power button, yan. Ayan, screw natin. Tapos ma-unscrew. Tapos ma-unscrew. Tatanggalin natin yung CPU. Sa CPU socket. Iyon, no. Tanggalin natin yung fan, which is sa gilid lang. Yun, di pa pala nakatanggal yung cable. Yun. Next and the last for the disassemble is remove the screw from motherboard and slowly remove the motherboard from the system unit. Kinamay ko na para madaling matanggal. Yan, dahan-dahan nating tatanggalin yung motherboard para walang damage. Yun. Ang motherboard. Mga parts ng system unit. Cables, fans, drive, RAM,
Yan. Place the motherboard inside the case, secure it with a screw, and connect all the cables. Yan. Yung fan, which is needed. Kinakamay ko na lang para madaling makabit. Apply thermal paste of the CPU. Attach the CPU cooler on top of the CPU and secure it properly. Wala akong nilagay na thermal paste pero needed yan para hindi mag-overheat yung CPU. Ipe-press down siya pag na kinulose na yung nasa gilid para mag-lock. Slide the SSD and hard disk drive, more likely. Kinabit ko na ng maaga kasi may hirapan na ikabit yun mamaya kung ikakabit ko na nakakabit na yung hard disk drive. Yan, optical drive, kinabit ko na. Yung power supply unit, connected na. Lastly, yung cover. That's all. Moving on sa CMD. Okay. Search CMD then run as administrator. Yeah, full size natin. Type disk part, more likely. This disk. Naglag lang saglit. Select disk 1. Then clean. After none, create partition primary. Then select partition 1. Then active. Next is format FSFAT32 quick. And after mag 100%, ita-type natin assign. Then mapupunta ka sa files. Punta ka, hanapin mo yung ISO image. Yan, laki natin. Right click. Pag na right click na at may lumabas, i-mount. Or pwede dun sa may taas. Okay. Then we'll wait. Open. Then yung nandito, either CTRL-A, copy, CTRL-AC, then paste by CTRL-V. Yun. Nahirapan ako dun Wait until finish the downloading. Ganyan mag-boot ng media gamit CMD. Yun lang. Moving on sa Rufus, select mo yung ISO image. Click mo yung MBR, then start, then okay. Hintayin mo lang matapos para mag-boot na yung USB mo. Pwede na siyang mag-boot. Then we wait. Pinilisan ko na para para mabilis matapos. Saka time consuming din Pagtapos mapuno,
Ayun na, ready na yung USB mo. Ganun mag-boot gamit yung Rufus. The next part is installing drivers more likely. Search lang natin yung hp.com kasi yun yung aking computer. After that, go to support, then type the product name of the desktop. Download the drivers you need. Nga, nilagay ko yung aking Windows 10, 64-bit. In-install ko lang naman yung kailangan kong i-download para sa drivers. Yun lang naman sa drivers, hintayin mo lang matapos. Then after matapos ang downloading is pupunta ko ng file. Ta-transfer mo yung lahat ng files or na-download mo sa drivers sa USB. Papakita natin yan pagtapos na ito. Yan. Kakapit natin yung USB. Ang baliktad. Balaman yun. Yan, bubuksan natin yung files. Downloads. Select yung mga dinonload. CTRL C, then CTRL V for paste. Ito lang natin matapos. Ang hina ng quality ko, pasensya na Sir Arwin. Pag natapos na, ready to transfer na sa computer. So, yun lang naman sa installing drivers. Thank you.